Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi jalalihi wa 'azami sultanihi. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katiran thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, mga kapatid sa pananampalataya, usapin o talakayan na ito'y patungkol sa tinatawag na bid'ah. Mahiyal bid'ah. Ano ba ang sinasabing bid'ah? Ito yung mga bagay na mayroong pagbabago na walang sapat na basihan o pinagkunang batayan na kailanman na hindi ginawa o sinabi na tinuro ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito yung mga pagbabago. Pag sinasabing bid'ah, ito'y pumapatungkol sa mga gawaing pagsamba. Hindi yung pagbabago ng pagpalit ng kapanahunan dahil sa makabagong teknolohiya. Yung tinutukoy ritong bid'a, anumang uri ng pagsamba na nauugnay, na tumutukoy sa tinatawag na pamaraan ng pagsasamba. So, alam natin ang tinatawag na syurut o kondisyon ng sinasabing pagsasaksi natin ng Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ang kondisyon ng ating pagkilala sa ating pagsasaksi na ang mahal na propeta ang huling sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito'y nasa sa apat na pinanghawakan natin. Una, kapag tayo'y naniniwala na ang mahal na propeta ang huling sugo, una, sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos. Pangalawa, ang anumang kanyang sinuway, ang anumang kanyang pinapasuway o pinapalayo, yun ang ating iwasan. Ang pangatlo, anuman ang kanyang binalita, yun ay dapat nating paniwalaan. At ang ikaapat, anuman ang kanyang ginawa na pagsamba, maliban na lang na ito ay kanyang ginawa o inutos. Una ay sinasabing ta'a bima amar. Ano bang mainutos sa atin ang mahal na propeta ay kunin natin. Pangalawa, yung pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. At ang pangatlo, tasdikun bima akhbar. Paniwalaan natin kung anumang binabalita sa atin ng mahal na propeta. Ito man yung mga pangyayari sa kubur, sa yaumul qiyamah, sa paraiso, sa nar, sa impyerno, anuman ang kanyang mga sinasabi ron na hindi pa nagaganap na nangyayari, dapat nating paniwalaan yung balita na yun. At, wama ya'budullah illa bima syara'a, Nabi Muhammad SAW. At huwag kang gagawa ng anumang pagsamba, maliban na ito ay ginawa o inutos ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mula sa kanyang mga hadith na nabanggit rito, sabi niya, usikum bitaqwallah. Ako'y pinapaalalahanan ko kayo, nagbibigay ako sa inyo ng paalala sa pagkakaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasam'i wa ta'a. At tayo'y makinig at sumunod. Wa in ta'ammara alaykum abdun, sa ibang riwaya, habashi, maging ang mamuno man sa inyo ay isang alipin o isang habashi, na kailangan niyang ito'y pakinggan at sundin. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. At meron sa inyo na mamumuhay, darating ang huling panahon, na makikita niya ang maraming pagkakaiba-iba. Maraming mga pagkakaroon ng mga pagbabago. Anong sabi ng mahal na propeta? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Mapasa inyo ang aking sunnah at ang sunnah ng mga khulafa, yung mga khalif niya, yung mga sumunod sa kanya na mga ginabayan. Abdu alayha bin nawajid. Ito'y panghawakan nyo. Literal na sinasabi niya, kagatin nyo sa pamagitan ng inyong panga, sa inyong ngipin. Ibig sabihin, panghawakan nyo na itong ng matibay.
Wa iyyakum muhdatsatil umur. At iwasan nyo, pakalayuan nyo yung mga bagay na pagbabago patungkol sa ating reliyon. Fa inna kullu bid'atin dalala. Rawahu Abu Dawud. Dahil lahat ng bid'ah, anumang patungkol sa bid'ah ng pagsamba, ito ay pagligaw. At sinabi pa ni Imam Malik, rahimahullah, taraktu fikum amrayn, lan tadillu ma tamastaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi Muwatta. Sabi ng ating mahal na propeta, tunay na ako'y nag-iwan sa inyo ng dalawang bagay. Kailanman ay hindi na kayo maliligaw. Kung ito'y inyong panghahawakan, itong dalawang bagay, una, ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunnah ng kapamaraanan na ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito'y mababasa natin sa aklat ni Imam Malik sa Al-Muwatta. Kaya naman mga kapatid, bagay na dapat nating pagsikapan, hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay tayo sa Islam sa pamaraan ng sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At isang talata na gusto kong banggitin rin sa inyo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ano sabi niya sa pakahulugan? Anumang ang pinagkaloob sa inyo, anuman ang binigay sa inyo ng mahal na propeta, kunin nyo. Ibig sabihin, anuman ang inutos sa atin, gampanan natin sa abot ng ating makakaya. At anuman ang kanyang pinagbawal, iwasan natin. Yun ang ating layuan. At matakot kay Allah, mangilag sa pagkakasala, tunay na si Allah ay masidhi, matindi ang kanyang parusa. At isa pa sa mga hadith rin na popular na sinabi ni Ummul Mu'minin, ina ng ating mananampalataya, si Abdullah, Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Aisha, ayon sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina fahuwa rad. Sa isang riwaya ni Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Anong sabi sa pakahulugan na sinabi ni Aisha, na ayon sa sinabi ng mahal na propeta, man ahdatha fi amrina hada. Mga pagbabago, ito man ay sa pamagitan ng mga unuutos o mga salita o mga pinapagawa sa atin, na anumang pagbabago na ito'y hindi kabilang sa aming mga bagay na aming inutos ng mahal na propeta sallam, falaysa minhu fahuwa rad. Ito ay hindi katanggap-tanggap. At sinabi pa ng mahal na propeta rin sa isang riwaya ng hadith na yon, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ang sino mang gumawa ng anumang gawain o nag-introduce ng bagong gawain ng pagsamba sa Islam na ito'y hindi kabilang sa tinuro ng mahal na propeta sa mga kapayapaan, ito ay hindi tatanggapin. Halimbawa, dito ko natatapusin, isang bagay na laging nagagawang usapin. Yung halimbawa, ang pagse-celebrate o ang paggugunita ng kaarawan ng mahal na propeta sa kanya nawa ang kapayapaan. Maraming mga nagsasabi, ito ay hindi dapat gawin. May mga nagsasabi naman ng mga karamihan ng mga scholar, ito ay hindi dapat natin isabuhay. Iba naman nagsasabi, ito ay pwede natin gawin. Halimbawa, yung sinasabing Mauludin Nabi, ang kapanganakan ng mahal na propeta, ito dapat pagdiwang. Bagay na mga katanungan na sinasabi ng ating mga scholars sa Ahlus Sunnah wal Jamaah patungkol to sa akida o sa ating paniniwala, ay inutos ng ito man ang gawain na to, ano to, ay para maging malapit tayo kay Allah o ito isang mauwi sa maksiyah? Ito ba'y pagsuway o ikakalapit natin kay Allah? Ang pagdiwang ng kapanganakan ng mahal na propeta. Kung ito ay ikakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong pamagitan na itong pagse-celebrate o pagdiriwang ng kaarawan ng mahal na propeta, ikakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong, ito ba ay inutos ng mahal na propeta? Kung sinabi ito'y inutos niya, hanapan natin ng dalil, ng pruweba. At alam natin sa tarikh, sa tinatawag na kasaysayan,
7th century na lang lumabas yung mga ganitong practicing. Pero yung tinatawag na mula sa tatlong henerasyon ng mahal na propeta ay hindi ito isinabuhay. Ang kanyang wala ni isa sa kanyang mga sahaba, sa mga tabiin at ba'ut tabiin, walang nagdiwang ng mga ganito. Maging si Aisha, matapos pumanaw ang mahal na propeta, siya namatay ang mahal na propeta sa mga nawa ang kapayapaan. Mahigit 40 years pang namuhay si Aisha, hindi niya ipinagdiwang o hindi niya inutos sa mga tao na i-celebrate yung mga ganitong okasyon o kaarawan ng mahal na propeta. Pangalawa, katanungan. Kung ito man ay alam ng mahal na propeta, ito ba'y pinaabot niya, pinarating niya sa atin? Kasi kung pinarating niya sa atin din sana, ito ay isinasabuhay natin taon-taon. Kung ito'y sasabihin na hindi pinarating ng mahal na propeta, ikinubli niya, ibig sabihin, mas nakakahigit pa tayo na nakakaalam at mas nakakahigit pa tayo sa gawain ng Islam na hindi naman na ginawa ng mahal na propeta. O sinabi niya, pinaparatangan mo ang mahal na propeta na nagkubli, na nagtago ng kaalaman na hindi niya inutos sa atin. So, kaya ito yung mga bagay, mga kapatid, naway mailayo tayo sa mga ganitong pagbabago sa ating patungkol sa pagsamba sa ating reliyon. Naway dalangin ko Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan tayo ng tawfiq, ng kaalaman, at pag-ibayuhin at palawakin palalo ang ating mga kaalaman at panghawakan natin ng matibay ang sunna ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, ang syaitan, ang satanas, mas natutuwa pa ang satanas ng isang Muslim na nakakagawa ng bid'ah kaysa nakakagawa ng anumang kasalanan. Kasi yung kasalanan, alam ng tao na ito'y mali. Maaaring ito'y pagsisihan niya. Pero yung taong gumagawa ng bid'ah, ng pagbabago sa Islam, ng katuruan ng Islam, akala niya ito ay katuruan. At itinuturo niya pa sa iba. At hindi niya pa ito pagsisisihan hanggat hindi niya malalaman na ito ay bid'ah. So, kapag binubuhay mo ang bid'ah, gaya ng sinabi nga natin mga ibang scholar, kapag isinasabuhay mo ang bid'ah, pinapatay mo naman ang sunna ng mahal na propeta. Sumakinawa ang kapayaan. Wa hadha Allahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.